Linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito, magbalik tanaw tayo sa mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Sa mga panahong inaakalang wala na, ngunit meron pa pala. Naunawaan ng Panginoon ang ating pinagdadaanan bilang isang tao. Alam niya ang sakit at hirap na ating dinaranas. Pati niya ang pangailangan ng tao upang mabuhay ng matiwasay. Bilang Kristiyano, tayo ang himala ng Diyos sa mundong puno ng walang kasiguraduhan. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating minamahal na pari, Father J. Francis Roa Plandes, SBD. Tumayo po ang lahat, samahan natin ang koros sa bungad na awitin. Sa ating manapanalangin at ikisamang intensyon ni na Alma Dator, Arma Aquilon and family, Bernadaang, healing of Ruben de Serra, Terry, intention of Flory Bigibanyas, Banji Papilota, at para sa kaluluwa ni Nayan Carlo, Felicitas, Eustaquia Antaso, and the soul of Karina Reyes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tinuturuan tayo ni Jesus manalangin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ng Diyos ang malasakit niya sa tao. Ang pagpaparami ni Jesus ng tinapay, hindi lamang pisikal na pagkagutom ang tinutugunan niya, kundi maging espiritual. Sa Ebanghelyo, masasalamin ang sakramento ng Eucharistia na itatag ni Jesus sa huling hapunan kung saan ialay niya ang sariling katawan at dugo bilang pagkaing nagbibigay buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesu-Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ginagabayan tayo ng Diyos na hanapin ang pagkaing tunay na nagbibigay buhay at nagdudulot ng walang hanggang kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin ang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan. At ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinakakain mong tunay kaming lahat, umay kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Pinibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Hanupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Ang sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ikalawang pagbasa. Malaki ang tiwala ni Apostol Pablo na makikibahagi siya sa pag-ibig ng Diyos na sinikap niyang paglingkuran. Sa kabila ng mga pagsubok, buong kaligayahan niyang ipinapahayag, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang pagkapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang
ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglungsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Our God is a God who provides, nagbibigay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay? That's why dito sa unang pagbasa, Ebanghelyo, multiplication of bread. Unang pagbasa, ina niya yan, hali kayo, kakain, walang bayad. Punta ng Cafe de Coral, walang bayad. Sana all. Okay, so of course, ang ibig sabihin doon naman, yung grasya ng Panginoon, no? Hindi binabayaran, ibinigay. Pero lalapit tayo sa Panginoon. Okay? Dito sa Ebanghelyo, yung sabi nga, yung narinig ni Jesus sa pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa isang ilang na lugar. Sino si Juan Bautista para kay Jesus? Pinsan, di ba? Magpinsan. So, ganun din, parang nasaktan. No? Masakit sa Panginoon, kay Jesus, na namatay yung kanyang pinsan. That's why pumunta nga sa isang ilang, no, para siya ay
nag-isang pumunta sa isang ilang na lugar. No, kasi nasaktan siya, grieving period, no, talagang gusto niyang i-process niya, no, yung sakit na yan. Na masakit, di ba? I'm sure, naranasan natin yan, no? Mahal sa buhay, nawala. No, parang gusto nating mapag-isa. No? At ngayon, yung nakita ni Jesus, ang mga tao, ano yung kanyang emosyon? No? Yung nakita ng maraming tao, sabi dito, nahabag siya sa kanila. Yung una, di ba, nasaktan ng Panginoon, na dahil sa pagkawali ni Juan Bautista, yung nakita yung tao, no, nahabag. Para bang nakalimutan ni Lord yung kanyang sariling emosyon. Nahabag na, tinulungan na yung mga tao. Okay? Nakalimutan niya, no? Iniwanan lang niya, okay na lang yun. Tutulungan kayong mas nangangailangan pa. So anong punto ng pagbasa? Ang Kristiyano ay hindi makasarili. Ang tunay na alagad ng Panginoon ay inuuna pa yung iba. Di ba? Dapat siya muna kasi nawala si Juan. Pero dahil sa kanyang habag, yung kanyang compassion lead to action, nagmi-mission. Ibig sabihin, hindi hadlang sa pagtulong sa kapwa. May problema ko, hindi mo na kita tulungan, sister, ha? O dahil may problema ko, mamaya na yan, nagsimba na yan. Malakas ang ulan, punta doon. Ibig sabihin, hindi hadlang yung kung anong sitwasyon sa buhay na pagsunod sa Panginoon. Hindi hadlang yan. Okay? Maski may problema tayo, tulad ng Panginoon, hindi hadlang yung pagkawala ni Juan na tulungan yung mga tao. Okay? Yun ang Kristiyano na sometimes hindi mo na iniisip ang sarili mo, iniisip mo na yung iba. Pag ginawa natin yan, pinupuri na natin ang Panginoon. Na hindi na. Kasi kung sarili ang iniisip, wala tayong pakialam sa iba. I'm sure may mga problema tayo. Pero alam mo yun, may mas marami pa rin problema kaysa atin. No? Na yun ang tulungan din natin. Yun ang Kristiyano, hindi iniisip. Yun ang, diba, sabi ng Panginoon, na ang Kristiyano, hindi iniisip ang sarili. The more iniisip mo yung sarili mo, the more mawawala ang sarili mo. Diba, sabi ng Panginoon, the more ka sigurista sa sarili mo, walang pakialam sa iba, lalong mawawala ang buhay mo. Pero the more na inaalay ang buhay mo, tumutulong ka sa kapwa, the more ka magkamit ng buhay. Buhay na walang hanggan. So ang tunay na Kristiyano, hindi makasarili, maka-Diyos at makakapwa. Maski may mga pagsubok, may mga mabigat sa puso, tuloy pa rin ang pagtulong sa kapwa. At yung nakita ng Panginoon, dahil nahabag siya no, sa mga tao, no, yung iba, pinagaling niya. At ngayon, sabi nga dito, madapit hapon na, lumapit yung mga alagad. At sabi ng mga alagad sa Panginoon, Lord, korpyo na Lord. Korpyo. O sabi, hapon na, sabi ng Panginoon, no, ilang ang puok na ito? Nasabi ng mga alagad, ilang ang puok na ito na lumog ng araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabilis ang kanilang makakanin. Lord, madilim na Lord, puntahin. Walang tindahan dito, Lord. Sabihin mo sa mga tao, Lord, papuntahin sa mga nayon para makabili sila ng pagkain. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi sa kanila, hindi. Di ba? Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Anong sinabi ni Lord? Kayo may maibigay ba kayo? Ha? Kayo. O ibig sabihin, ito na yung sabihin na nagdadasal tayo, matulungan yung kapwa. Ngayon, sinabi ni Lord, ikaw ngayon anak, tulungan mo anak, ikaw na mag-provide. No? Maraming mangailangan, anak, tulungan mo. So, dapat hindi lang dasal, dapat may gagawin tayo. Yun ang simbahan, nagmi-mission tayo. Okay? Anak, o marami pinag-pray mo yung kabuilding mo. Ngayon, tulungan mo anak. Tulungan mo. Pakinggan mo yung problema niya. Tulungan mo. Hindi lang, sister, pag-pray kita ha. Ganun. Pero sabi ni Lord, ito, mahirap tong mission. Di ba? Ang mga tao, more than 5,000. Okay? At sabi nga, ito nga yung dahilan ng mga alagad, papuntahin ng mga nayon dahil para makabili pagkain, wala nga silang dala-dala.
at may dala sila. Ilan lang yung dala nila? 5 tinapay, ha? Limang siupaw, o 5 tinapay, at 2 isda. Ilan yung mga tao? More than 5,000. Paano yan? Okay? Pero dito nan makita, the more na ialay mo kay Lord, maski maliit na bagay sa iyo, iala mo kay Lord, pagpalain ni Lord yan. Diba? What if tinago to yung 5 tinapay at 2 isda? Gutom lahat. Diba? Dahil inaalay, sinusurrender, at gumawa si Lord ng milagro. Walang milagro sa buhay mo pag hindi mo isurrender ang buhay mo kay Lord. Gusto yung milagro sa buhay nyo? Anong gawin natin? Isurrender ang buhay mo. Yung mga takot mo, plano mo, isurrender mo kay Lord. Lahat mangyari yan. Kasi wala ka ng sarili. Wala na. Kasi sinurrender mo ngayon ang buhay mo. Si Lord na ang mag-take over sa buhay mo. Kung si Lord ang mag-take over, lahat ay posible kay Lord. Pero pag ang sarili mo pa rin, duda ka, kunti lang isurrender ko, Lord, ito lang. Isurrender mo lahat. What if ang, di ba? Ilang tinapay yan? Sabihin mo, sibahan mo lang. Sabihin mo kay Lord, 3 lang. Ilang sabihin mo, 1 lang. Oh. Merong kayang milagro? Wala. Isurrender mo lahat ang buhay mo. Huwag mong itago kay Lord. Di ba? Ito nga, 5. Ilan yung taong pinakain? 5,000. More than 5,000. At may nagsisharon pa. Grabe yung pinakain. Di ba? Yung ang punto sa Ebanghelyo, no? That's why dito nga natin, even in sa ating banal na misa, ipinakita din dito yung multiplication. Di ba? Yung milagro nangyari. Yung inaalay natin, tinapay at yung alak. Dahil inaalay natin sa altar ng Diyos, sinusurrender natin sa Diyos, naging katawan at dugo ni Kristo. That's why yun ang the power sa banal na misa. Huwag lang tayong tatay dyan, Lord, hirap ko Lord mag-isip Lord, sa ialay ko yung isip ko Lord, puso ko Lord. Di yung pag-aalay, ibig sabihin may sakripisyo din yan. Di ba pag nag-alay ka, sakripisyo din yan. So, pag nag-alay tayo, isacrifice yung isip mo. Doon i-focus mo yung isip mo doon sa misa. Okay? Hindi ka lang, dito na alay, katawan. Pero yung isip mo, puso, wala naman doon. Di ba? Kung binigay 3 tinapay, 1 isda, walang milagro. Buo ang binigay. Hindi man sinabi, Lord, pwede ba Lord yung 1 tinapay sa akin, Lord? Itago ko muna, Lord. Baka mamaya, wala ko. Pero lahat ibinigay. Ibigay mo kay Lord lahat. Kahinaan mo, isurrender mo kay Lord. Yung mga karamdaman mo, isurrender mo kay Lord. Okay? Kasi walang milagro kung hindi natin isurrender ang buhay natin. That's why dala-dala natin, no, yung galit, isurrender mo na. Isoko mo na kay Lord. Sabihin mo, isurrender mo na. Para mabuo ulit, no, ang buhay natin. Okay? That's why ito yung grace, ito yung grasya na sinasabi dito sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías. Di ba yung sinabi nga dito, narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumukuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit walang bayad. Okay? Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Okay? Ibig sabihin, yung grasya ng Panginoon, hindi yan pwede mo bayaran. Ino-offer ni Lord yan. Pero sabi ni Lord, lumapit kayo. Paano ibigay ang grasya ni Lord pag hindi ka lumapit? Lapitan mo si Lord. No? Sa pagpanalangin, lumapit ka kay Lord. Okay? Ang grasya ibinigay ni Lord sa atin, libre, sabi nga. Okay? So, ito yung ibig sabihin. Yeah? Na gamitin natin yung buhay natin para makamtan. No? Lakas natin para makamtan yung grasya ng Panginoon.
grasya na magmahal sa kapwa. Ito ang sinabi ng ikalawang pagbasa ni San Pablo sa taga-Roma, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Sabi nga, ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Walang makapaghihiwalay. Pag nandyan ang pagmamahal ni Lord, walang makapaghihiwalay. Maski nagtatampuhan ang provincial group, dahil nandyan ang pagmamahal ni Lord, hindi iiwan ang unity. Diba? Walang makapaghihiwalay. That's why importante nga yung pagmamahal. Diba? The more na magmahal tayo, the more will live the image of God. Diba? Sa Panginoon, we are created in the image and likeness of God. Diba? Anong ibig sabihin doon? Yung pagmamahal. Diba? God is love. So ginawa tayo para magmahal. Yun ang created image and likeness. No? Kawangis pala tayo ni Lord pag nagmahal ka. Tingnan mo yung katabi mo, nagmahal ba yan? Kawangis ba ni Lord yan? Ayan, kawangis. Diba? So, ibig sabihin pala pag gusto nating maging kawangis ni Lord, magmahal tayo. Oh. Pero yung pagmamahal, sabi nga dito, ay ipakita sa paglilingkod. Diba yung huling hapunan, si Lord sinabi sa kanyang mga lagad, love one another as I have loved you. At pagkatapos, hinugasan ang paa ng mga alagad. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay magdala sa atin ng paglilingkod. Pag nagmahal ka, mag-serve ka kay Lord sa karya ni Lord. Lord, I love you, Lord. Mag-serve ka. No? Mag-akay ka. Yun ang pagsiserve natin. I-share mo ang kabutihan ni Lord. Pag nagmahal natin, mahal natin si Lord, yung napakinggan natin sa misa, sa preaching, i-share mo. Yun ang imaritis mo. Wag yung kasamahan mo. Oh. Yun ang pagmamahal ni Lord. Di ba? O pag nakita kay mamaya, kumusta ang day mo? Maganda yung preaching ni brother. O sana pupunta ka para ma-bless ka rin. Ano, bless talaga ako. Sige, next Sunday, sama ko. I-share nyo. Hindi yung kumusta yung sa kanina, yung isang nangutang sa akin, hindi mo, hindi nagpakita. Wag. Wala mo, kanina, yun sa kuha namin, nag-away sila. Alam mo, dalawa pala yun. Dapat, ang i-share natin ay salita ng Diyos. Diba? Pag sinishare ang salita, ma-inspire silang pumunta. Diba? Maraming mga kababayan natin feeling walang direksyon, wala ng sense ng buhay dahil hindi sinasabuhay ang salita ng Diyos. That's why ang El Shaddai buhay na buhay dahil nakikinig sa salita ng Diyos. At sana ang salita ng Diyos yung mag-inspire sa atin. Napagbalik natin doon mamaya, provincial group, kung saan man, i-share, magbigay buhay. Again, yung pagmamahal. No, although hindi perfect yung community, pero pag nandiyan yung pagmamahal, manatili pa rin. Marunong pagpatawad, umunawa, dahil yung sa pagmamahal. Di ba anong sabi ni St. Paul? Hope, faith, hope, and the greatest is love. So, meron kayong faith. No? Nag-worship ka, faith. No? Pero walang love, palaging nagtatampo, hindi nagpapatawad. Sabi nga ng Chinese, mo yung. Diba? Faith. Dapat, that's why love is the foundation. Hindi perfect yung pamilya, yung community natin. Pag may hindi pagkaunawaan, misunderstanding, dapat ipakita yung pagmamahal. Okay? Huwag kung nandiyo sa community natin diyan, sikapin, sorry kanina sister. O hindi niya alam, sister, alam mo, nasaktan mo ko kanina yung sinabi mo. Hala, sorry, hindi ko alam. You know, sometimes mga hindi nila alam. Dapat tayo na rin na, para alam din niya, sorry, para next time, hindi ko nagagawin. Okay? So, dapat ang pagmamahal ang manatili. Dahil ang pagmamahal, yun ang sinabi ni San Pablo. Walang makapaghiwalay kay Lord dahil sa pagmamahal. Kung walang pagmamahal,
Wala na, Lord. Hirap naman to, Lord. Hirap to mahalin tong katabi ko, Lord. Oh. Pero dahil sa pagmamahal, maski hirap tanggapin, talagang inuunawa, humingi ng grasya ng Panginoon para tanggapin. Diba? Yun ang unang pagbasa. Libre ibigay ni Lord. Yung pagkain. Diba? Bakit? Pagkain sa Eucharistia, sa banal na misa. Pero dapat handa tayo. No? Ready tayo, worthy tayo tumanggap. Okay? So sa ating pagbasa, we are reminded na bilang Kristiyano, hindi tayo iniisip ang sarili, hindi ang sarili ang nauuna, kundi iniisip ang kalooban ng Diyos at ready tumulong sa kapwa. Okay? At anumang maliit na bagay, pag isurrender mo kay Lord, i-bless ni Lord yan. Yung mga kahinaan mo, i-offer mo, Lord, at ito'y maging strength sa iyo, babaguhin ka ni Lord. Okay? So the more ialay ang buhay natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ialay mo yung oras mo, dami kang oras. No? Yung iba, walang oras. Sorry sister, hindi mo ako nang mag-join sa site ko, walang oras. The more wala kang oras kay Lord, talagang walang oras. Pero maski busy ka, ibigay mo yung oras ni Lord, feeling mo, marami kang oras. Dahil ibigay mo kay Lord. Dahil sa Panginoon, eternity. Alpha, Omega. Kay Lord, walang curfew kay Lord. Pero kayo, may curfew. Pagdating na sa bahay, wala na. Limot na si Lord. Curfew. Lord, next time na naman, Lord. Pag kay Lord, walang curfew yan. Anytime we can pray to the Lord. Anytime hihingi tayo kay Lord. Okay? So, sa ating banal na misa, we ask the grace of God. God is a generous God. No? Pinaparami niya kung ano man ang isinusurrender sa Kanya, anumang inaalay kay Lord, pinaparami ni Lord. Because God is, sabi nga dito, mahabagin, compassionate. Alam ni Lord, no, nasa puso natin. Alam ni Lord yung mga pangangailangan mo. Alam ni Lord ngayon yung sitwasyon mo. Huwag kang focus doon. Kung nag-focus lang sila sa 5 tinapay, 2 isda, walang mangyari. Pero nag-focus sila, nagtitiwala. Sinabi ni Lord, ibigay mo sa akin yan. Ako nang bahala. Ibigay mo kay Lord yan. Anong dinadala mo, ibigay mo kay Lord yan. Ibigay mo ni Lord. Bigyan tayo ng lakas ni Lord. So, ibig sabihin, pag sa simbahan tayo, huwag mong isipin yon. Anong dala-dala mo? Isipin mo ang pagpapala, ang milagro ng Panginoon, ibibigay sa iyo. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayin ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaon, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli sa nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinakakain ng Panginoon ang mga nagugutom sa Eucharistia. Ipinagkakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ang aming kapakanan, ang pawang hangad mo, naway tularan ng Santo Papa, mga umispo at pari, ang malasakit at halimbawa ng mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Abang mapagmahal, binusog mo ang mga nagugutom. Maglingkod nawa ng tapat ang mga taong nasa pamahalaan.
at isulong nila ang programa sa pagkain, kalusugan, pabahay, trabaho at edukasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, kalingain mo ang mga walang hanap buhay, mga matatandang nangungulila, may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan. Makaranas nawa sila ng pagdamay mula sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, nagbibigay ka sa amin ng higit sa sapat. Turuan mo rin kaming magbahagi sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, patuloy mo pong punuin ng pag-ibig at pagmamahal ang aming mga puso tungo sa pagtulong at pagkawanggawa sa aming mga kapatid dito sa pamayanan ng ating Panginoon, Yahweh El Shaddai, at sa lahat ng aming kapatid na makakasalamuha sa araw-araw at maipadaman namin ang himala ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa isang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lingapin mo ang iyong bayan, Panginoon, upang ang kabutihang dulot mo ay maibahagi namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Kristo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalunan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan, at kami gawin mong
haing sa iyong laging nakalaan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paghiliw. Bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mong at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, St. John Mary Vianney, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik ating ialay sa Panginoon ang buhay natin, yung takot natin, mga plano natin, offer it to the Lord. At rin alalahanin yung ating mga kasamahan, kaibigan, na hindi na dumalo sa ating gawain, naway ang banal na Espiritu Santo ang magliwanag sa kanilang isipan, sa kanilang puso, para babalik sa Panginoon ang ating tunay na kayamanan, ang ating tunay na kaligtasan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaburihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako, anang puong mahal, ang pagkaing bumubuhay, di magugutom kailanman ang dumudulog na tunay ng may tiwalang lubusan.
So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. So we share in His suffering. We proclaim Christ will come again, and we'll join in this peace of land around the table of the King. Around the table of the King. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years, and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for our direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago ang pagbabasbas, ating pong pasalamatan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyaya at grasya ang ating natanggap sa banal na misa. At tinatawagan po natin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa buwan ng August na pumunta sa harapan para po mabasbasan at panalangin po tayo ng ating butihing at minamahal na pari, Father J. Okay, yung birthday, August, birthday and wedding anniversary. Baka yung nasa labas, nagbi-birthday, pasok. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas upang patuloy kami sa aming paglalakbay bilang simbahan tungo sa iyong kaharian. Yes, Lord. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway bigyan mo sila ng mabuting kalusugan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya, para sa bayan at sa iyong simbahan. Yes, Lord. Bigyan mo sila ng talino at lakas na tumindig sa iyong kaharian at sa katotohanan. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang malampasan nilang kanilang mga pagsubok at suliranin sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang trabaho, naway may masaganang bunga ang kanilang paghihirap upang makatulong sa pag-ahon sa kanilang pamilya. Yes, Lord. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila pagsunod sa iyong kalooban, paglingkod sa aming kapwa.
Gabayan at gamitin mo sila, Panginoon, para sa iyong karian at gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay upang tahakin nila ang landas tungo sa iyong kaharian. Amen, Lord. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. I bless you all. Happy birthday! Sumainyo ang Panginoon. Magsukayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipakalob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang ng banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo at ibahagi si Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Bago mag-recessional song, yung ating, meron kayong candidate for sa Binyag, sa Compil, mag-start sa this coming, and I think of August, no? Yung magpabinyag, kung meron kakilala, i-register lang doon sa ating mga katikista, no? Kung gusto magpabinyag, Compil, no? These are the days of Elijah, declaring the words of the Lord. Riding